Sino ba si Sir Prince bago maging CEO? Yun, no? Ako si Sir Prince bago ako maging CEO ng Eunoia PH. Unang-una, bago ko, ang dami kong pinagdaanan. I became an online seller talaga since 2016. Nakita ko kasi nung bata pa lang ako, nakita ko yung mama ko magbenta-benta talaga ng mga bangus, bagoong. Doon pa lang is lagi na ako sumasama sa kanya. At every time na nakikita ko siya nagbibilang ng pera, sabi ko, wow. Kaya nung nag-start ako, college pa lang ako nung time na yon, is nag-start na ako magbenta ng mga sapatos, ng mga GPP chip, iPhone, at kung ano-ano pa, bago namin makreate tong brand na to na si Eunoia PH. Ibig sabihin, sir, hindi ka naman ginaid ng nanay mo na mag-sales. Actually, hindi niya ako totally ginaid. Actually, nung una nung nagbebenta ako, ang gusto kasi nila na mag-focus ako sa college days ko na mag-aral ka para hindi ka ma-distract, huwag ka na magbenta o kung ano-ano, ganon. Unang-una, totoo yung sinasabi nila na wala talaga magsusupport sa'yo sa una pa lang. No? Parang ayaw muna nila maniwala. Totoo Kahit yan, alam nila na kaya mo or what, pero gusto nila mag-focus ka muna sa isang bagay. Actually, yan, to be honest, Ma'am Joycey, nung college ako, parang 30 to 40% pag-aaral and 60% online selling. Talagang na-focus ka sa online selling. And dati, tinatawanan nila ang online selling. Tama, sir. Pero ngayon, karamihan ng mga CEO nag-online selling, Yes, diba? totoo. And sir, bukod dun sa mga experiences mo na yon, meron ka bang nakasama na talagang mahilig mag-business? Actually, isa sa mga inspiration ko is yung brother ko. No? Way back 2015, 2016, nag-start siya ng e-commerce company niya. Nagkaroon siya ng hundreds employee. And Wow. sabi ko, kaya pala ng negosyo to. And gusto ko rin na parang I always look up to him. So siya ang naging inspiration mo Yes. na parang si kuya kaya niya. Yes. Why not ako din? Yes, totoo yun. And yung mga kapatid ko, parents ko, they always support me sa mga ganong bagay. At nagulat lang din ako, maraming nangyari. Yung naging inspiration ko rin, syempre unang-una yung hirap ng buhay na pinagdaanan. Pero nung umpisa hindi mo kasama ang parents mo, parang gusto na, karamihan kasi sa magulang, mag-aral ka muna Yes, na. totoo. Talagang yung mindset talaga ng mga magulang sa Pilipinas, Mag-aral. mag-aral ka Totoo muna. Kasi pag nakatapos ka, maghanap ka ng Magandang magandang trabaho. Totoo. Pero binrate mo yun. Yes, binrate ko yun to the point na, syempre, I need to finish my college pa rin. Kasi that is my promise to my mom. Sabi ko, sige ma'am, tatapusin ko yun at sa lolo't lola ko. Kasi ako yung nag-alaga sa kanila eh. I became their, parang caregiver. Since bata ako. Bait mo. Oo, so talaga nung college days ko, nag-aalaga ako na matanda. Oo. Talagang pinapaliguan ko sila. Tapos, parang ako yung caregiver talaga nila. Then, pumapasok ako. Then, meron din akong Buffalo Wings na store. Tapos, yung shoe business ko pa. So, parang na-evaluate ko yung sarili ko na paano ko ito napagsabay-sabay lahat. Habang ini-interview kita, parang naisip ko, paano mo yung nagagawa? Totoo, ang Na may hirap. inaalagaan ka, may pinapaikot kang 2 businesses. And napakahirap pa nun, Ma'am Joyce, imagine. Minsan wala akong tulog for 3 nights. Kasi yung shoe business ko noon before, magka-camp night kami, parang camp out kami sa BGC. Pila yun first come, first serve. Talagang pipila kami, meron akong tinatawag na foot soldiers, pumipila ng mga tao para kumuha ng sapatos. Then nire-resell ko. Wala akong tulog, yung mama ko, galit na galit. Sabi niya, mag-focus ka na sa school mo, ganito. Oo. Nagulat siya nung nabibilhan ko siya ng cellphone, nadidate ko siya, ganon. Sabi niya, okay, sige. Parang ganon, Ganun sinabutan talaga niya. kasi 'di ba iba yung gusto nila sa atin na Yes, parang totoo. gusto ko nakagraduate ka ba? Yes, oo. Pero Tapos na-fulfill mo yung gusto. Pero into business ka talaga. Totoo. Naalala ko tuloy sir nung ganyan din yung story ko. Kaya nung sinabi mo kanina na yung nanay mo, pero ang good sa'yo is tinuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. And nakita niya na ngayon, yung dating negative siya is CEO na ngayon. Oo. Actually, inopen ko to, bago tong Eunoia, 1 year niya lang to nakita eh. Kasi, ang lolo't lola ko, mama ko, talagang lumaki ako sa kanila. Magkakasama kami sa isang bahay. Pero 2020, my grandparents passed away because of the COVID.
Then my mom also passed away way back 2021 kasi may breast cancer siya. So hindi nila nasubaybayan si Eunoia. But they witness yung progress ko and yung growth ko na isang business owner. So, ganun. Oo. Sir, kanina, sinabi mo nagtitinda ka ng sapatos. Paano mo na-discover yun? Mahilig kasi ako sa sapatos. Then, una pa lang, ginagawa ko, nagbebenta ako ng peke ng sapatos. Pupunta ako ng Cartimar sa Pasay. Oo. Bibili ako doon ng tago 1,000 pesos. Then, binibenta ko yan. 2,500. Ikaw lang nag-explore nun? Yes, ako lang talaga Kasi nag-explore. nga gusto mo ng sapatos. Ay, pwede ko palang ibenta. Oo, tas elementary ako, gusto ko talaga, mahirap kami. Yung mga nagiging sapatos ko, minsan is, bibili ako yung parang peke, ganun, ay napaglumaan ng mga pinsan ko. Oo. Yun yung susuot ko. Gusto ko talaga ng sapatos. So, nag-explore ako, benta ako ng peke sapatos muna. Then, pag may mga sale, 50%, kukunin ko yan, hahakot ako. Then, bibenta ko. Then, nung naaralan ko na yung pagbebenta ng mga Jordan, Yeezy, Supreme, mga hype pairs, mga limited edition, yun, umikot ako sa BGC. Kumunik ako sa mga manager. Sorry, baka mapapanood nila. Kumunik ako sa manager. Alam mo, gagawin ko, ma'am, syempre wala akong budget. Kasi sir, talaga, pag negosyante ka or parang business-minded ka, magiging madiskarte ka. Oo, sobra. Diba? Then, imagine mo, college ako no, wala akong pera. Talagang short talaga yung, talagang Parang sakto limit para sa ka. akin lang. Pero, kakausap ako ng manager na, ano kasi, tawag dito, shoe collector ako eh. Wala pa ako mga gandang sapatos ng time na yon. Gusto ko rin mag-resell, ganon. Then, nung nakita nila, okay, sige. Every time na may release, kakasapin na nila ako, sir, may release. Papapuntahin ko na doon yung mga foot soldier ko. May 10 kong tao doon na pupunta pipila para kumuha sa kanila. Then, habang nasa school ako, nag-aaral, yung mga tao ko nakapila doon. Wow, ang ganda Nakapila sila doon. strategy mo. Oo. Then, may contact sila. Then, yung Buffalo Wings ko, yung pang food trip nila, Buffalo Wings ko na lang din. So, parang lahat ng expenses ko, mga pagkain, lahat, umiikot lang din. Parang ganun. Oo. Then, ayun, sa sapatos, yun yung parang doon ako nakakaroon ng ipon. Kasi nagkaroon ako ng kliyente sa labas. So, ang ginagawa nila, bibili sila dito sa Pilipinas, then i-resell nila sa China, sa Taiwan, gano'n yung nangyari. Then, nagtayo ako ng Buffalo Wings ko. Galing na sa kita. Galing na sa kita. Then, ang business partner ko dyan is yung sister ko na nasa US. Then, pinagkatiwalaan niya ako, ganito. Kasi, parang kami nung sister ko, ang dami namin pinasok na investment. Nasugal, na natalo kami. Pero nakakatuwa, sir, kasi minsan sa isang family, minsan isa lang ang negosyante. Pero sa family nyo, di ba? Kasama mo yung sister mo na talaga nagbi-business din. Totoo. Na ano kasi, it really inspires me na yung brother ko. Yung brother ko, naging construction worker yun. Naging cook sa restaurant. Parang sahod niya, 9,000 lang. Ganon. Then may family siya. Ganon. Then talagang nagpursige siya. From the scratch, then nagkaroon siya ng hundreds employee. So sabi ko, kaya Ano pangalan pala. niya, sir? Neil Patrick Espinosa. Okay. Parang friend ko siya sa Facebook. Ah. Tapos siya yung nag-share ng ano mo sa Viewcon. Siya. Kasi parang hindi kita friend eh. Kaya Sa ano. nung sinerch ko, teka, parang siya Siya yung brother ko. Akala ko ikaw yun. Pala brother mo, Then nakasupport sa'yo. he has a positive outlook sa buhay. Kasi nung nakamit niya yung goal niya, na tumaas yung company nila, na ang dami niyang nagkaroon ng parang hindi maganda sa partnership. From there to here, ulit siya. So ngayon, parang sinabi niya, okay lang yon, sabi niya. Kaya natin yan, babalik yung dating sigla. Kaya sabi ko, tinanong ko siya, ba't napaka-positive mo sa buhay? Sabi niya, Ano yan, na kuya mo? Yes, my brother. Okay. Yan. Siya yung naging consultant ko. Oo, Gano'n. nakakatuwa. Alam mo, sobrang blessed ka sa family mo. Kasi yung ate at kuya mo, napapaligiran ka ng mga business-minded Yan, people totoo na naman. mag-guide sa'yo. Kaya masaya din talaga.